Yung tinukoy kong Iglesia ni Cristo 1914, tanungin nyo kailan sila itinatag, kailan sumulpot yung kanilang grupo. Sino po yung tinutukoy dito sa Mateo chapter 2 verse 23? Ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang Panginoon, mga minamahal kong taga-subaybay. Muli ay maraming salamat po sa inyong meron po tayong sinight na babasahin. Kung natatandaan nyo, itong pasugo. At sa kanya pong aral, may ilang mga sekta na nagtiklaim sila ang tunay, sila ang tinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang Panginoon, muli po ay samahan ninyo ako sa isang pag-aaral ng ating pagtatanggol sa pananampalatayang Katolik. Maraming salamat po. Ako po si Brother Marco, Ebanghilista, nagsasabing, ang Diyos ay sumasa atin. Purihin ang Panginoon. Muli, samahan po ninyo ako sa mga pag-aaral sa ating pananampalatayang Katoliko upang ito po ay ating ipagtanggol. Ako po si Brother Marcos si Ebanghilista, dito po sa ating palatuntunang Defend the Faith sa Emmanuel TV Network. Mga ginigiliw kong taga-subaybay, sa atin pong pananampalataya, meron po tayong mga practices, meron po tayong mga tradisyon na nakatutuwang ginagawa ng mga Katoliko. Pero sa paningin ng ibang simbahan, ito po ay kalabisan, ito po ay labag sa Biblia, labag sa kalooban ng Diyos. Una, ang paboritong atake sa atin ng mga protestante, pagka naaalala ko to sa isip ko, talagang di maiwasang matawa ako, ang mga images. Matagal na natin yang pinag-aralan, matagal na natin yang ipinagtanggol. Ang mga imahe, ito po ay walang anumang kapangyarihan, ito po'y walang anumang pagka-Diyos, ito may walang anumang bertud. Ang imahe ay imahe. Ito po ay reflection ng kanyang inilalarawan. Hindi ibig sabihin na pag tayo'y humawak sa imahe, kapag tayo ay humalik sa imahe, ito'y Diyos-Diyosan na sinasamba natin. Yung kaisipan na yan, malayong-malayo po yan sa katotohanan ng ating pananampalataya. Kapag tumingin tayo sa isang imahe, ang maaalala natin, sino ang inilalarawan nito? Katulad ng nasa harapan ko, imahe ng mahal na Inang Maria, nanay ni Jesus, yun ang nasa isip ko. At ganun din ang mga Katoliko. Pero sa ibang sekta, pag ito'y tiningnan, ay Diyos-Diyosan iyan. So nakakatawa. Kasi tayong mga Katoliko, iba ang ating paningin, pero ang atake nila ay kung ano yung paningin nila. Huwag niyong ipakain sa amin ang hindi namin kinakain. Now, bukod po sa imahe, meron tayong tinatawag na mga relics. Ang mga Katoliko ay merong mga relika. At itong relics na ito ay halos kahawig din ng mga images. Pero magkaiba lang ng anyo. Ang ibang Katoliko, hindi rin alam ano ba yung relics. Kaya minsan, katulad ng dumating yung relics ni San Padre Pio sa Pilipinas, ang dami mga Katolikong nagpuntahan sa shrine nito doon sa Santo Tomas, Batangas. Dumating yung relics ni Saint Therese, of the Child Jesus. Ang daming mga Katoliko nagpunta doon sa kanyang simbahan sa Villamor Air Base. Yung ating halos consider na ring shrine iyan ng ating mahal na Saint Therese, of the Child Jesus. Yung ibang Katoliko, ano ba yung relics? Ano ba yan? Hindi namin alam yan. Pero ba't yung mga iba ay talagang pumupunta doon at pag narinig nila yung relics? Lately, yung relics ni Saint John Paul II, iniikot din. Ano ba yung relics? Ito po, para mas maintindihan natin. Ang relics ay mayroon pong iba't ibang classification. Ang number 1 relics po ay yung tinatawag nating mortal remains ng santo. Pag sinabing mortal remains, ito yung mismong katawan niya. Katawan na ito ay tinatawag na relics. Pangalawa, yun pong
relics ay yung gamit ng banal, no, na direktang kanya. Yan. Yan ay kinukonsider na relics, no? At ikatlo, yung mga bagay na dumampi sa kanya nung siya ay namatay na, no? Yan ay tinatawag pa ring third class relic. So may tatlong level pala ang relic, ano? Una, yung mismong katawan, mortal remains ng banal. Pangalawa, yung mga personal na gamit niyang ginawa, rather ginamit sa kanyang sarili. At ikatlo, yung mga bagay na nadampi, no, sa banal nung panahon na siya ay patay na. Intindihin natin ito. Ha? May first class relic, may second class relic, at may third class relic. Teka, Brother Marco, totoo bang meron pang first class relic? Kasi binabanggit mo yung first class relic ay yung physical remains ng santo. Sa loob po ng Catholic Church, totoo pong merong mga physical, meron pong mismong katawan ng mga banal na nananatiling intact. At ito po ay tinatawag nating mga incorruptible body o mga bahagi sa katawan ng isang banal. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa na until now ay mga buo pa ang katawan. Nariyan po ang hindi naaagnas na katawan ni Saint Caterina ng Lavoure. No? Siya po yung pinagpakitaan ng mahal na ina doon sa Lourdes, France. Okay? Ito po'y namatay noong 1873. But until now, 2025 na po, nananatili pong intact ang katawan ni Santa Caterina. Pangalawa, yun pong di naaagnas na katawan ni Santa Bernardita. Hindi po ito kailanman nasisira at siya po ay namatay noong 1879. Now, sino pa po yung pwede nating makitang bangkay ng isang banal na hindi nasisira? Ang hindi naaagnas na katawan ni Papa Juan, ika-13 na namatay po noong June 3, 1963 sa Bergamo, Italy. Until now po ay nananatili pong intact. Hindi po ito nasisira. Ang bangkay ng Beata na si Imelda Lambertini na namatay noong 1333 hanggang ngayon po ay hindi pa rin po nasisira. Si Saint John Marie Vianney, si Saint John Juan Bosco, si Saint Padre Pio, at marami pang iba. Meron lamang po akong ikukorek sa una kong binanggit. Si Santa Caterina, siya po yung pinagpakitaan dun sa Miraculous Medal. At si Santa Bernardita, yung pinagpakitaan sa Lourdes, France. No? Para lang ho mas klaro. Medyo hindi lang atin masyadong naibigay yung tamang information kanina. But anyway, pag sinabing ang relic ay physical na katawan ng isang namatay na santo, maipuproduce po iyan sa loob ng Roman Catholic Church. Sapagat ang simbahan ng tinatag ng Panginoon Jesucristo ay simbahan ng mga banal. Kaya minsan, nagkakaroon ako ng pagbibiro doon sa mga kaibayo natin. Sabi ko, sa amin, maraming mga santong matagal nang patay, pero hindi naaagnas. No? First class relic. Pwede ba kung bigyan nyo ako ng namatay ninyong founder, namatay ninyong pastor, na hanggang ngayon, hindi pa naaagnas. Wala pa po silang maiproduce kahit isa. Pero tayo, kayang bilangin, no? Or rather, hindi kayang bilangin sa mga daliri ng ating kamay at paa ang mga uncorruptible bodies ng mga banal sa loob ng Catholic Church. Puntahan natin yung second class relic. Any object na kung saan ito po ay ginamit ng santo. Marami po tayong mapupuntahan dyan. Pag tayo po ay nagkaroon ng mga pilgrimage sa iba't ibang mga tahanan ng mga santo na nabuhay sa iba't ibang panig ng kapuluan, iba't ibang panig ng mundo. Pati dito sa Pilipinas, meron po. At ang pinaka-prominente po dito ay ang upuan ni Saint Peter na nakapreserve po sa San Pietro sa Vincoli, Roma, Italia. Ito po ay tradisyonal na pinaniniwalaang ginamit na tanikala
ginamit na chain. Kaya ito ay nakapreserve. Ginamit na chain nung si San Pedro po ay pinahirapan. So ito po isang halimbawa ng second class relic. At ang third class relic po, ito po ay mga object na nagkaroon ng contact sa katawan ng mga banal, makaraan po na siya ay namatay. No? Isang halimbawa dito ay ang damit or anumang mga material na bagay na nadaiti, nadikit sa katawan ng isang banal, makaraang siya ay mamatay. So ang tanong, ang ganda naman pakinggan yan, Brother Marco, ano? Merong uncorruptible body, no? May mga bagay na nagamit ng mga banal, kasama na nga dyan yung chain, yung tanikala ni Saint Peter, no? Yung mga third class relics, yung mga damit, at iba pang personal na gamit ng mga santo na nung namatay sila ay nadaiti sa kanila, third class relic. Pero ang tanong ng mga protestante, meron ba kayong ebidensya sa Bible na merong relics? Yan ang laging question sa atin. Meron ba kayong maipuproduce na batayan sa Bible? Totoo yung relics ninyo? Alam mo ninyo, pag binasa natin mula pa dun sa matandang tipan, ang Biblia, talaga naman pong mapuproduce natin na may relics. At bibigyan ko po kayo ng isang bahagi sa aklat po ng Dos Hari, kalawang aklat ng Hari, chapter 2, verse 13 at 14. Ano sabi po? Dinampot niya ang nalaglag na balabal ni Elias at bumalik sa pangpang ng ilog Jordan. Hinawakan niya sa isang dulo ang balabal at inihampas sa tubig. Sabay sabi, nasan si Yahweh, ang Diyos ni Elias? Nahawi ang tubig at siya ay tumawid. Alam po ninyo mga ginigiliw kong taga-subaybay, sa pamamagitan po ng balabal, sa pamamagitan ng balabal ni Elias, no, ay nahawi ang tubig sa ilog at nakita natin ang isang himala diyan. Na hati ang tubig dahil lamang sa pagpalo ng balabal ni Elias. Ang tawag po doon ay relics. Sa ikalawang bahagi naman po ng Dos Hari, chapter 13, verse 21, ganito po ang ating mababasa. Minsan, may mga Israelitang naglilibing ng isang lalaki. Walang ano-ano, may natanawan silang pangkat ng mga tulisan na palapit sa kanila. Kaya't sa takot at pagmamadali ay naitapo na lamang nila ang bangkay sa libingan ni Eliseo. Meron pong patay na ililibing, may dumating na mga tulisan. Ang ginawa ng mga maglilibing sa takot sa mga tulisan, hinagis yung kanilang dalang bangkay at napunta ito sa libingan ni Eliseo. Ano ang sumunod na tagpo? Nang ang bangkay ay sumayad sa kalansay ni Eliseo, nabuhay ang bangkay at bumangon. Ano yung tawag dun sa kalansay ni Propeta Eliseo? Relic. Ano ang nangyari dun sa bangkay na itinapon ng mga maglilibing sa takot sa mga tulisan? Dumampi sa kalansay ni Eliseo, nabuhay ang patay at bumangon. Kaya itong relics, mga ginigiliw kong taga-subaybay, hindi po ito kathang-isip ng ating pananampalatayang Katoliko. Ang relics ay meron pong biblical na batayan. Ang relics mula sa mga gamit, mula sa mga labi ng mga banal, ito po'y talagang dinadaluyan ng grasya ng Diyos. At sa isang bahagi po, sa Bagong Tipan, babasahin ko po sa inyo, sa aklat po ng Lucas, aklat Ebanghelyo ni Lucas, chapter 8, verse 43 to 48, ay makikita natin ang isang katotohanan tungkol po sa gamit, sa bagay, sa tela ng banal. At ang banal na tinutukoy dito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Lucas chapter 8 verse 43 to 48.
At ito po ay ang kwento ng isang babae na dinudugo sa mahabang panahon, ngunit nang hawakan niya ang damit ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi ng Panginoon, may humipo sa akin, naramdaman kong may bisang lumabas sa akin. Nang malaman ng babae na hindi pala nalingid ang kanyang ginawa, siya ay nanginginig na lumapit at nagpatira pa sa paanan ng Panginoong Hesus. Yung babae po, dinudugo, hinawakan ng damit ng Panginoon. Damit lang po yon. May lumabas pong kapangyarihan sa Panginoon at ang babaeng dinudugo ay gumaling. Sasabihin ng mga protestante, ikaw naman, Brother Marco, Panginoon yung pinag-uusapan dyan. Kahit damit niya yan, ay hindi imposibleng magkaroon ng kapangyarihan sapagkat Panginoon yan. Ganun po ba? So tingnan po natin ang bahagi ng Gawa, chapter 5. Chapter 5 po ng Gawa. Ito po ay nasa verse 14 to 16. Ang sabi po, subalit parami ng parami ang lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon. Dinala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga papag at mga higaan, upang pagdaan ni Pedro ay matamaan ng kanyang anino ang ilan lamang sa kanila. At dumating ang maraming taong buhat sa mga bayang kanugnog ng Jerusalem, dala ang kanilang mga may sakit at pinahihirapan ng masamang espiritu, at silang lahat ay pinagaling. Isang bahagi pa po, para mas lalo nating maging konkretong batayan na nasa Bible, ang relics, ito po ay nasa bahagi ng Gawa, chapter 19, verse 11 to 12. Ang sabi po ng Bible ay ganito, Gawa, chapter 19, verse 11 to 12. At gumawa ng mga pambihirang kababalagan ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo, kahit panyo o delentar na kanyang ginamit ay dinadala sa mga may sakit. Gumagaling ang mga ito at umaalis sa kanila ang masasamang espiritu. Hindi ho Diyos si Pablo, hindi ho Diyos si Pedro, pero sa pamamagitan ng anino ni Pedro, napagaling ang mga may sakit. Sa pamamagitan ng panyo na inihipo kay Pablo, gumaling ang mga may sakit at napalayas ang mga demonyo. Ano po yon? Relics. Ito po ang ating pananampalataya, and let us observe to have faith dun po sa mga practice ng ating simbahang Katoliko. Muli maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin dito sa ating himpilan ETBN. Tandaan po natin, ako si Brother Marco Evangelista, laging nagpapaalalang ang Diyos ay sumasa atin, Emmanuel.